Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Ito, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Magandang gabi ho. Magandang gabi po. Tatanong ko lang ho yung sa tithes. Sa tithes ho. Kasi ho, di ba ho sa Bible nakalagay, magbibigay tayo ng ikapo. Hindi tayo. Dinadaya lang tayo mga pastor ngayon. Hindi tayo sinabihan nun. Pakinggan mo, 7:5 ng Hebreo. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Ayun. Sa Israel yan, utos sa mga saserdotes Levitas. Levites, yung mga Levites, sila ang mayroong utos na kumuha ng tenth of every earning of the 11 tribes of Israel. Pagdating kay Kristo, iba utos sa ating panahon. Pakinggan mo, 8:13. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluman niya ang una. Sa 7:12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Pinalitan ng kautusan. Ano pinalit? 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ayun. Magbibigay ka ngayon ayon sa pasya ng puso. Hindi tithes. Di ba ho, pareho lang naman silang Diyos? Alin? Pareho silang God. Oo. Yung utos ng God the Father yung isa eh. Bakit Di ba nung araw, bawal ang baboy? Kung ang paniwala natin, pareho rin naman ng Diyos may utos, huwag kang kakain ng baboy ngayon. Noon, bawal ang baboy, bawal ang karni ng kabayo, bawal kumain ng hipon, talangka, alimasag, alimango, bagoong, bawal. Noong panahon na yon, magkaiba kasi ang dispensation nun saka ngayon. Iba ang set of laws sa ating panahon kaysa doon sa nakaraan. Kasama rin yung abuloy. Iba abuloy nun, iba ngayon. Kasi ho, sabi sa amin, tayo daw ho pag-aari ng Diyos. Tama. Kaya kung may blessing tayo, dapat ibinabalik natin sa Kanya. Tama. In what way? By way of tithes? No. In the Christian era, ang sinasabi, give according to what your heart dictates. For God loves a cheerful giver, hindi tither. Sa Old Testament, tither. Sa New Testament, giver, hindi tither. Ay magkaiba. Magandang gabi po, Brother Eli. Tatanong ko lang po sana kung saan po nang galing yung Biblia? Paano nagkaroon ng Biblia? Saan? Mahaba-habang istorya yung kapatid, ano? Babalik tayo sa humigit kumulang 3,600 taon. Ganito yung Biblia. Kasi yung salitang Biblia, hindi naman Biblia yan sa umpisa. Ang nakasulat sa Biblia, hindi Biblia, kundi Biblios. Pakisulat mo. Ang kahulugan ng salitang Biblios, isang libro. Sa kanyang strict sense, it's a roll. Isang lulon. Kasi nung araw, ang libro hindi ganito. Nakalulon. Wala pa kasing printing press noon. Biblios means a roll o isang lulon. Isang aklat.
Nung isulat ito, ang unang-unang isinulat yung 5, yung Pentateuch. Penta which means 5. Penta, 5. Parang pentagon, 5 ang sulok. 5 ang mukha, pentagon. Ang Pentateuch na sinasabi, yung Genesis, Exodo, Levitico, Bilang, at saka Deuteronomio. Yun ang unang-unang 5 aklat ng Biblia na yan po isinulat ni Propeta Moises. Isinulat ito 3,600 taon na nakakalipas. Pagkatapos, nung mamatay na si Moises, may ibang umakay sa Israel, si Josue. Kaya sumulat din ang aklat si Josue. Pagkamatay ni Josue, may mga hukom na namahala sa Israel. Tawag doon mga judges of Israel. Sumulat din sila, yung mga hukom. Tapos nung mamatay mga hukom, ang namahala sa Israel, mga hari, kagaya ni David, ni Solomon. Kaya sumulat din si David, sumulat din si Solomon. Pagkatapos dumamatay na yung mga hari, dumating yung panahon ng mga propeta. Sila ang umaakay sa Israel sa magitan ng propesiya, kaya sumulat sila sa Biblia, ang kanilang mga sulat, magmula kay Propeta Isaiah, Jeremias, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, Habakuk, Sakarias, etc. Yan, sumulat na sila. Yun ang bumubuo ngayon ng tinatawag na mga aklat ng matandang tipan. 39 pala yun. 39 na aklat. Ito yon. Pagdating ng panahon ng mga apostol, ito ngayon ang ginagamit nilang kasulatan na datnan ni Kristo. Na mga Hudyo, ito ang ginagamit na kasulatan. Nangaral ngayon si Kristo. Nung mangaral si Jesus, nagturo siya ng ibang aral kaysa sa nasa matandang tipan. Binago niya, kaya nga ang tawag bagong tipan. Iba na doon sa dating tipan. Ano? Nung nangangaral siya, pinakikinggan siya ng mga apostol. Pero nung pumanig na siya sa langit, inutusan niya mga apostol, isulat naman yung napakinggan sa kanya. Sa unang Juan, 1:3-4. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat. Sabi ng mga apostol, yung nakita namin, narinig namin, ibinabalita namin. Para makarating yung balita sa tao, ang mga bagay na ito ay aming isinusulat. Ba't nila isinulat? 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ninyo man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya naman mga apostol nagsulat, inutusan sila ng Panginoong isulat. Matatanong mo, ba't naman ipinasulat ng Diyos? Narinig na nila kay Hesus Kristo. Ba't kailangan pang ipasulat? 102:18 ng awit. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod. Yon. Ito'y isusulat ukol sa lahing susunod. Sila kasi hindi na nila kailangan to dahil personal nandun si Kristo. Pero aalis si Kristo, papanik sa langit, sila naman ay mamamatay. Para manatili ang testamento ng Diyos sa lupa, ipinasulat niya rin sa mga apostol. Kaya nakasulat ngayon. Bakit tinatawag na Biblia? Kasi marami ng aklat ito. Una, 5 lang, yung Pentateuch na tinatawag. Dumami ang aklat, naging 66 na aklat. Kaya Biblia. Kasi yung Biblia, plural ng Biblios. Parang Biblios, Biblia ang plural. Parang bacterium, bacteria ang plural. Di ba? Memorandum, ang plural, memoranda. Ayun. Biblios, ang plural, Biblia. Yung. Ibig sabihin, maraming aklat na pinagsama-sama. Ngayon, paano nagawa ang Biblia? Ipinasulat ng Diyos sa mga iba-ibang klase ng tao. Sa Biblia, may sumulat na general, may isang doktor, may arkitekto, si Moises po'y arkitekto, may general, si Josue,
doktor si Lucas, mangingisda si Pedro, tapos abogado naman si Apostol Pablo sa kanyang panahon. Kaya maraming mga taong kinasangkapan ng Diyos sa pagsulat ng Biblia. Ang nakakahanga na pangyayari sa pagkakasulat ng kasulatan, hindi naman nagkikita-kita yung sumulat na buhay sila sa magkakaibang panahon. Daan at libu-libong taon ang agwat nila, pero yung kanilang isinulat, may isang buong diwa na itinuturo, at yun ay ang ukol kay Kristo. Kaya naniniwala tayo na ito'y aklat na galing sa Diyos, kasi bagaman hindi nagkita-kita yung mga sumulat, pero ito'y nabuo sa isang aklat na may iisang tema, ang balita tungkol kay Hesukristo na tagapagligtas ng lahat ng tao. Yan ho ang nakakahanga sa pangyayaring naganap sa Biblia. At kung merong mga nagdududa sa pagiging totoo ng Biblia, kung Biblia ay kaibang aklat, ang Biblia ay pinirmahan ng Diyos. May pirma ang Diyos sa Biblia para wag kang magkamali. Ano ba yung pirma ng Diyos sa Biblia? Pakinggan nyo. Hindi kayang burahin yung pirma niya, hindi naman kayang palsipikaduhin. Sa 18 ng Deuteronomio. Kasi may naghahanap, kung sa Diyos kaya nasa ng pirma ng Diyos, ang pirma ho ng Diyos, babasahin ko sa inyo. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paanong malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon? Paano natin malalaman kung hindi naman salita ng Diyos? Ano ang sagot? Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Pagka meron ikaw sinasabi na sa Diyos, hindi naman nagsumunod, hindi naman nangyari, hindi sa Diyos yun. Therefore, ang pirma ng Diyos, ang tatak ng Diyos sa kanyang salita, may pangyayari. Nakakahanga nga Sinabi ng Diyos, tagal na matagal na, 3,000 taon ang sinabi ng Diyos 2,000 taon ang nakalipas, magkakaroon ng mga lindol na malalakas. Ngayon lang nangyayari sa ating panahon. Sabi ng Diyos, maraming lilitaw na mga ngaral manluloko. Nakakapagtaka ngayon. Kahit saan ka pumunta sulok, maraming manluloko ngayon. Malay nyo, isa ako ron. Diba? Sabi ng Diyos yun, maraming mga ngaral ng tungkol sa kanyang pangalan manloloko lang O tamang-tama, maraming nga nangyayari. Lahat na sinabi niya, lalago ang karunungan, ang kabihasnan. Totoong-totoo. Tibakal, lumipad. Nakasulat-ulat siyang mga pangyayari na yan Walang pangyayari ngayon na hindi sinabi sa Biblia. Kaya ako naniwalang ang Biblia salita ng Diyos. Ito po'y may pagkasi ng Diyos, inspired by God ang Biblia, dahil ang kanyang pangungusap, hindi natin matututulan sa ating panahon. Kahit na gano'n nakataas ang antas ng karunungan ng tao ngayon, wala hong taong makakatutol sa katotohanan nasa Biblia. At kung gusto nyo subukin nyo at mabibigo kayong tutulan ng sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang Biblia nga ay galing sa Diyos. Ngayon, ang isa sa pagkakakilanlan kung ang Biblia nga ay totoo, kung pangyayari. Nangyayari yung kanyang sinasabi. Marami siyang sinabing pauna na nangyayari sa ating panahon. Sabi nung una, ang mga tao raw magiging mahilig sa pagkain. Ngayon, talaga ang tao walang ginawa kundi kumain. Tapos sabi ng Diyos, magiging mahilig sa inumin. Ako talaga takot ng dai inom. Hindi ko na matandaan yung iniinom ngayon Nung araw bata kami, ang inumin nun, True Orange, Coca-Cola, Pepsi-Cola, yun lang. Saka yung soda water. Saka sarsaparilla. Masarap yung sarsaparilla nung araw. Ikaw ay napuyat, lalagyan mong itlog, saka mo iinumin, ang sarap. Ngayon, hindi mo na matatanda kung ilan yung iinumin mo Merong inumin ng tunay na lalaki. Meron namang Tanduay Lapad, 5 years old. Meron namang 12 years old. Meron namang BSOP. Tapos meron namang Q Shandy. May Kali. May ano pa? Marami. May Fanta. May marami. May Maria del Barrio pa.
Hindi mo matatandaan lahat. Kaya, tama-tama yung sabi ng Biblia, maraming lilitaw tao masyadong mahilig magiinom. Biblia po ito to. At saka pagtatakahan nyo, ang Biblia na i-preserve. It was preserved. Hindi na kayang patayin ng mga umuusig sa Biblia. Biblia, na-preserve ang Biblia. Ba't ko sinasabing na-preserve? Marami kasing kalaban ng Biblia. Marami raw mali, marami raw etc. Kahit na po sinisiraan ng Biblia, naniniwala ako na nanatiling ito hindi kayang sirain. Bakit? Isipin nyo, nakahukay sila nung araw, 1947, nahukay nila yung Dead Sea Scroll. 1947 po ako pinanganak, kasing tanda ko yung pagkakatukla sa Dead Sea Scroll. Yun po'y nasa dalampasigan ng Dead Sea. Merong isang pastol na bata, pastol ng mga tupa, nakakita siya na isang maliit na butas sa isang burol. Kumuha siya ng bato, binato niya. Nung mabato niya, kumalansing yung bato na para bang nasa isang malaking kuweba. Ginawa ng bata, yung butas, kinalkal. Nakita niya, mayroong nga kuweba. Sinabi niya sa kasamahan niya. Nung mapasok, nakakita sila malalaking mga banga. Sa loob nun, may mga scrolls, yung lulon. Yung bang mga aklat na matatandang anong araw na nakalulon, nandun, preserve. Nung kanilang kunin, nagkakasira-sira sa tanda. Nung pag-aralan ng mga siyentipiko kung gaano katanda, 2,000 taon na pala yun. Ibig sabihin, yung mga Dead Sea Scroll na yon, noon pang panahon mismo ni Jesucristo isinulat at itinago. Ngayon, nung i-decipher po yun, pag-aralan yon, yung iba wala ng letre. Burado na yung letra. Biro mo naman 2,000 taon, di mabubura na letra, no? Pero meron pa silang naabutang mga letra, nabasa nila, nakita nila doon yung aklat ni Propeta Isaias, bahagi ng aklat ni San Juan, at ng iba pang mga writings ng propeta. Napatunayan na talagang umiiral na itong mga aklat na ito sa panahon pa ni Kristo 2,000 years ago. Kita nyo? Ngayon, may mga bahagi ng Dead Sea Scroll di mabasa. Wala nang letre. Pero ipinreserve nila, nakapreserve, binalot nila ng plastic, isa-isa kung ilang 10,000 piraso yun, nagkapira-piraso, naka-plastic. Hindi na masisira dahil naka-plastic na eh. Kumbaga naka-laminate na. Kamakailan ho, nauso yung camera na nakakakuha sa dilim. Ang tawag doon yung infrared camera. Alam nyo, kaya pala na-invento yun. Ako naniniwala dahil doon kaya na-invento yun eh. Nung itapat yung Dead Sea Scroll na walang letra at nabura na, doon sa infrared camera, lumitaw yung letra, yung mantsa. Napalitaw ng infrared camera. Kaya ngayon, nababasa nilang buong buo, yung mga dating hindi na mabasang wala ng letra doon sa tinatawag na Dead Sea Scrolls. Napatunayan na napakataman-tama ang mga aklat sa Biblia sa pamamagitan ng Dead Sea Scrolls. Ito'y isang pruweba doon sa mga hindi naniniwala sa Biblia para silang sinampal. Napatunayan ang Biblia, may mga aklat sa Biblia noong pang panahon ni Jesus ay umiiral na at kaya ito'y totoo. Kamakailan, noong 1967, nakakita ng isang denaryo sa Samaria. Sa denaryong nakalagay ang pangalan ni Augustus Caesar. Dalawa ho ang Caesar sa panahon ni Kristo. Si Sir Augustus at saka si Caesar Tiberius. Noong kunin ang edad noong denaryo, ito po'y nag-iedad na ng 2,000 taon. Tama-tama yung sinasabi kay Mateo, na nung si Jesus ay subukin ng mga kaaway niya, dapat ba tayong bumuwis kay Cesar? Sabi ni Jesus, sa Mateo 22, nakasulat yun eh. Sabi ni Jesus, ipakita nyo nga sa akin yung salaping pambuwis. Binigyan niya sila ng 1 denaryo. Tinanong ni Jesus, kaninong rawan ang nasa denaryo? Kay Cesar ika. Sabi ni Jesus, kung gayon, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Nakakita ng denaryong may retrato ni Cesar. Pinatutunayan nung nakita nung 1967 sa Samaria, more or less 1960s yun eh.
Pinatutunayan yung nakita noon, nagpapatotoo dun sa sinasabi sa aklat ni Mateo. Kaya nagpapatunay yun na yung aklat ni Mateo, totoong aklat na galing sa mga apostol. Kaya mga pruweba ho ngayon, overwhelming for us to believe the authenticity of the Holy Scriptures. Kaya po ang mga taong nag-aaral ngayon at nag-aaral lang may bukas na isip, hindi po pwedeng hindi sila maniwalang ang Biblia ay galing sa Diyos. Sapagkat napakarami pong pruwebang nagpapatotoo na ang sinasabi ng Biblia ay totoo. At ito'y nakarating sa ating panahon sapagkat ito'y talagang para sa atin. Sabi dun sa 102:18 ng awit, ito'y isusulat ukol sa lahing susunod. Sino ho yung lahing susunod na yon na silang pinag-ukulan ng buong Biblia? Pakinggan nyo sa unang Korinto 10, ganito ating mababasa. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Ayan. Ito'y nasulat para magpaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Kaya yan ho ang dahil kaya may Biblia. At nagpapasalamat ako sa Diyos, may Biblia. Kung hindi, sa ating panahon, wala na hong pag-asa mundo eh. Wala na eh. Drug addicts ang maraming tao. Pakalat na ng pakalat ang AIDS. Ha? Marami ng mga taong mga nalululong sa bisyo. Puro na masasama ang tao. Karamihan, masasama na. Ang katunayan ng bahay natin, tignan nyo. Ang ating bahay nagpapatunay na masama na ang ating kapwa. Biro mong bahay natin ngayon, puro bakal na. Nung araw, lalaki ng bintana, yung bahay Kastila, walang bakal. Pag binuksan mo talaga, lagpasan ng hangin. Ngayon, may bakal na, may gwardya pa. Ano ibig sabihin nun? Merong ibig sabihin nyo, itinuturo. At bakit yung bahay nung araw, panahong Kastila, walang bakal. At pagkalalaki ng bintana, at ang mga pinto pa, walang siradurang malaki. Bakit? Iba ang panahon nung kaysa ngayon. Sa mga anak lang nyo, bagbasdan nyo, mga anak natin ngayon, kuminsan tayo natatakot ng ating mga anak, di ba? Nung araw yung mga bata takot sa magulang. Sabi ng magulang, hoy, makuha ka sa tingin. O, pagka tumingin na ng masama tatay ko, takbuhan na kami sa ilalim na kama. Ngayon, sabi nung anak, tinitignan na kita, mami, hindi mo pa naiintindihan. Magkaiba ngayon. Nagpapatunay malapit na tayo sa kawakasan. Meron ng mga palatandaan ng pagwawakas na sinasabi sa Biblia. Kaya ako naniniwalang ang Biblia totoo. At may pag-asa tayo dahil sa Biblia. Kasi kung ang pag-aasahan natin, mga tao, wala ho na tayong pag-asa sa mga tao ngayon. Karamihan nung sa tao ngayon, mukhang pera. Kahit na yung kapwa niya, magbibenta siya ng shabu, kumita lang siyang malaki. Totoo po ba? Hindi. Ngayon ho, kahit na mayapakan ng pagmumukha ng kapwa, kumita lang ang isang tao, pwede na. Kahit na yung kapwa niya malason, mamatay, dahil sa masamang ginawa niyang kalakal, pwede na yun sa kanya, basta siya kumita. Ang tao po ngayon, karamihan pera ang mahalaga. Wala na ho tayong pag-asa sa kapwa. Pero meron ho tayong pag-asa ngayon. Ang pag-asa natin, sa 15:4 ng Roma, pakinggan nyo. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ayun, sa pamamagitan ng pagtitiis at ng pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Ang pag-asa ho natin nandito. Andito na yung magandang balitang hinaharap. May isang araw po na ang mundong ito ay dadatna ng maraming salot, maraming kahirapan. Papatayin ng Diyos ang mga taong masasama. Pagkatapos, bababa ang Panginoong Hesus, kukunin yung mabubuti. Pagka kinuha na yung mabubuti, ihuhulog dito si Satanas.
magiging malaimpyerno ang mundong ito, bubuhayin uli ng Diyos yung masasama para humarap sa hukuman at sila'y parurusahan. Yun ho ang pag-asa ng mga mabubuting tao. Hinaharap kung mabuti ang mundo kung tayo mabuti. Pero yun naman ang kaparusahan sa mga taong masasama na ayaw kumilala sa Diyos. Kaya mahalaga po ang Biblia, may pag-asa tayo sa aklat na ito. Kahit anong aklat basahin nyo, walang pag-asa ron. Andito ang pag-asa. Na mayroong kaharian ng Diyos na darating, na tayo ang Diyos ang maghahari sa mga taong kumikilala sa Kanya. Sana maganap yon sa malapit na hinaharap, mga kapatid, kasi pasama na ng pasama mundo. Baka wala nang matirang mabuti pagka magtatagal pa ang Panginoong Hesus Nagkakahawa-hawa na tao Talaga namang ganun yung masama, nakakahawa yun Mas madali yung makahawa masama kaysa mabuti Kung makakasama mo sa buhay, kasama kagaya ni Soraya, ni Penelope, ay talagang pag hindi ka nagrebelde, Maria del Barrio ka na lang. Pero pag hindi ka si Maria, magre-rebelde ka talaga biro ka tsaka pumunta may demonyo. Kaya ganun ho ngayon ang larawan ng mundo, mga kababayan. Ganyan ang larawan ng mundo. Gusto ko lang pong mag-react po doon sa sinabi ninyo kanina na tungkol po doon sa mga nagpapalayas ng masamang espiritu. Gusto ko pong basahin lang po sa Mark 16, verse 15. 15 to 20. Maliliit kasi. Mark 16, verse 15. And he said unto them, Go ye unto all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. He that believeth not shall be damned. And those signs and pwede yung manghiram ng Bible. Tutulungan ko po kayo. Nakalimutan niyo salamin niyo. Ako may salamin, mababasa ko. Babasahin ko na lang po. Ito po. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. And they shall lay hands on the sick, and they shall recover. So then, after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and he sat on the right hand of God. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with the signs following. Amen. Yun, nakasulat ron. Ano po pag-uusapan natin doon? Kasi po ang sabi po dito, he that believeth will be saved. Will be saved. And to those who are not shall be damned. Signs and follows. Signs? Doon sa mga nananampalataya po. Tama po yan. At doon, signs and wonders follows sa lahat ng sumasampalataya po. Ngayon po, meron po kasi akong nakikilalang tao. Kasama ko po araw-araw. At ito pong verse na ito, dahil sabi nga po dito, sa verse na ito, ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya, signs and follows, mapapasa Kanya, ang lahat ng tanda at kababalaghan. So dito po sa verse na ito, ang tao pong kilala kong ito ay pinanindigan niya ang salita ng Diyos. Dahil sabi nga po sa Biblia, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang bawat salita niya dito ay totoo. Hindi siya Diyos na sinungaling. At sabi din po niya, langit at lupa maglalaho, ngunit ang bawat salita ko na naririto sa banal na kasulatan ay hindi maglalaho. So iyon po ang
doon po sa taong yon, pinanaligan niya po ito. Dahil po nakikita ko po, na-experience niya po sa kanyang buhay, na nagka-cast out po ng mga demons possessed. Sa kasamaang palad ho, tama yung sinabi nyo na ang salita ng Diyos totoo. Ang langit at lupa mawawala, ang salita ng Diyos hindi. Pero sa kasamaang palad, yung binabasa nyo, hindi ho salita ng Diyos. Hindi ho salita ng Diyos. Gusto nyong malaman kung bakit? Tutuloy ko pagsasalita ko. Ang binabasa natin Biblia sa Tagalog ay translation from the original tongues. The original tongues are Greek and Hebrew and Aramaic. Ano? Kaya pag nagbabasa po tayo ng Biblia, huwag natin paniwalaan na ang Biblia isinulat sa Tagalog. Ang nagsulat hindi Tagalog. Ang nagsulat, Griego, ang isinulat, at sila'y mga Ebreo. Ang mga apostol po'y Ebreo. Ang mga propeta, Ebreo rin. 3 lengguwahe ginamit nila. Ebreo, Aramaiko, at Griego sa pagsulat ng Biblia. Kaya ang English ho, hindi original tongue. Ang Tagalog, hindi rin. Ang Latin, hindi rin. Ang Kastila, hindi rin. Ang original tongue ng Biblia ay Griego, Aramaiko at saka Ebreo. Yung binabasa ho ninyo, wala ho yan sa talagang Biblia. Wala po yan sa talagang Biblia. Ang katunayang mali yan, isa-isahin ho natin ang talata. Idinagdag lang po kasi yan ng mga pangahas na nagsali ng Biblia. Wala ho sa original yan. Ang katunayan, kung hihiramin nyo yung Biblia kanina nung kapatid nating nagbasa ng magandang balita Biblia, pwede ho bang mahiram yung magandang balita Biblia nyo? Meron lang kung gustong patunayan ngayong gabi sa mga matatalinong mag-aaral ng Biblia. Kaya nga sabi ko sa inyo, delikado rin. Basta kung anong Biblia binasa nyo, baka ginawa lang ng saksi ni Jehova, nilagay nila puro Jehova. Kasi Jehova paniwala nila, lahat ng nakalusulat sa kanila puro Jehova. Yun ang nakakalungkot sa pagbabasa ng Biblia. Magmula ho sa Kapitulo 16, versikulo 8, 1 hanggang 8, yun ho ang nasa original. Mula 9 hanggang 20, dagdag po yun ng mga later translators ng Biblia. Kaya tinatawag itong long conclusion. Tinanin nyo ko dito sa Biblia ito, inihiwalay nila, inihiwala yung mula 9 hanggang 20. Kasi kapansin-pansin, ang salitang ginamit hindi galing kay San Marcos. Ito, pwede nyo makita rito. Ang mga salita mali. Pakinggan nyo, uulitin natin yung binasa nyo sa English, basahin natin sa Tagalog. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Nanyo mali agad Go ye unto all the world. Pangaral, yumaon kayo sa buong sanlibutan. Hindi ho pwedeng gawin ng mga apostol yun. Alam naman ni Kristo, hindi na sila makakarating sa buong sanlibutan Kaya imposibleng mag-utos si Kristo nang hindi magagawa ng mga apostol niya. Ang katunayan, sabi niya sa mga apostol, eto, sapagkat sa katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos libutin ang mga bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Hanggang pumarito na ako, sabi niya, hindi nyo matatapos libutin ang Israel lang Pagkatapos, uutusan niyang yumaon sa buong sanlibutan, which is very much impossible. At hindi nga natupad ng mga apostol dahil walang nakarating kahit isa rin sa Pilipinas. Kaya doon pa lang sa introduction, nung tinatawag na long conclusion, mali na. Bakit? Biro mo pa pinapayaon sa buong sanlibutan, which is impossible, physically impossible for the apostles to do. Ngayon, at lalakip ang tandang ito sa sasampalataya. Tanong, lahat ba ng sumasampalataya pwedeng magmihimala? Sabi diyan, ang sumasampalataya lalakipan ng tanda. Magpapagaling sila ng mga sakit. Magpapatong sila ng kamay, gagaling. Yun ba ang talagang diwa ng sinabi ni Kristo? Tanungin natin kay Pablo. Pakinggan niyo sa unang Korinto 12. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia
Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagpulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Oh, Lahat bagay mga apostol. ano sagot ho? Lahat ba apostol? Hindi. Tuloy. Lahat bagay mga propeta. Hindi rin. Lahat bagay mga guro. Hindi rin. Lahat bagay mga manggagawa ng mga himala. Hindi rin. May mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat. Hindi rin. Therefore, yung kaloob na pagpapagaling, yung pagsasalita ng wika, hindi lahat pwedeng magsalita ng wika. Hindi lahat pwedeng magpagaling. Hindi lahat pwedeng maghimala. Eh, dyan sa binabasa natin talata, lalabas pag sumampalataya ka, makakapaghimala ka na eh. Kasi, lalakip ang tandang ito sa sumasampalataya. This sign shall follow them that believes. Alin yun? Magsasalita ka sila ng wika. Magpapatong sila ng... mali yan. Hindi yan ang original gospel. Kaya ako naniniwala, nung saliksikin ko yan, mali. Sabi, iinom ka sila ng lason, hindi sila mamamatay. Ba't ka naman iinom ng lason kung matino isip mo? Kaya nung mabasa yan, nung mga People's Temple sa Guyana, dun sa kay Jim Jones, naniwala sila sa talatang yan, uminom sila ng lason, 913, patay sila lahat. Kasi yung sinampalatayanan nila, hindi original na talata ng Biblia, dinagdag lang ng mga pangahas. Hindi naman tama kasi. Biro mo iinom ka ng lason, kaya kung magsasaliksik pa ho kayo ng mas malalim na pagsasaliksik, titignan ho ninyo ang Bibliang ginagamit ninyo kung katiwa-tiwala. Kanya-kanyang sali ng Biblia ngayon eh. Nagsali ng Jehovah's Witnesses, lahat ng Panginoon sa Greek, pinalitan ng Jehovah. Nagkagulo-gulo na. Kaya pag binasa mo, saksi ni Jehovah ang Biblia, puro Jehovah mababasa mo. Maniniwala ka na nga si Jehovah na nga ang Diyos. Nabasa ko dun sa saksi ni Jehovah ang salin. At si Jehovah'y nakulong. Lahat ng Panginoon, pinalitan nila ng Jehovah, lumabas tuloy, yung Panginoon na hindi naman yung Diyos, nakulong, may nakulong na Panginoon, nilagay nila, si Jehovah nakulong. Paano klaseng Diyos si Jehovah'y nakukulong? Kaya yun ho, bunga ng mga maling salin ng Biblia. Kaya gaya nung sinabi ko dun sa kapatid kanina, pag nagbabasa tayo, let us examine first what kind of translation we are reading. Kagaya niyang New Filipino Version. Yung New Filipino Version, masyado Biblia na yun eh. Kasi yun, pinalitan na mga original word na ginagamit sa Greek. Pinaraphrase na, and there is always danger in paraphrasing, because in paraphrasing, what is relayed to us is the way of thinking of the translator and not the original word used by the writer. Yun ho ang delikado dyan. Excuse me po. Sige po. Kasi po, ang gusto ko lang po naman hong maluwalhati ang Panginoong Diyos. Ang siyang maitaas lang po sa ating kalagitnaan. Hindi naman ho natin dapat itaas ang Diyos, mataas na yun. Hindi po siya po ang dapat po nating i-glorify. I-glorify, hindi ho itaas. Ako naman po'y nagtutuwid lang. Kasi madalas kumarinig sa born again, itaas natin si Jesus. Ba't mo itataasin na itaas na yun? Pag itinaas mo pa, sobra, maaalis sa langit. Hindi ba? Pero to glorify, I will say amen. Ang gusto ko lang po kasing i-glorify ang Panginoon. Tama po yun. Yun din naman ang gusto namin. Kasi nga po, okay po, kung yun po ay hindi po ang Diyos ang nagsabi. At ang nais ko lang nga po ay i-share ko yung mga nakikita ko na experience na nakikita ko sa mga tao na tinindigan talaga ang Diyos dito sa salitang ito. Kasi po, kung sasabihin po natin na hindi po ito sa Diyos, then bakit po sila nakakapagpalayas ng dyablo? Ganun po sabi sa Biblia. Ganun po. Isa-isahin natin. Sabi nyo, kung hindi sila sa Diyos, ba't sila nagpapalayas ng dyablo? Di ba binasa natin kanina, lalapit kay Kristo? Panginoon, nangaral kami sa pangalan mo, nagpalayas pa kami ng mga demonyo, sabi ng mga tao. Sabi ni Kristo, lumayas kayo, hindi ko kayo kilala kahit kailan. Di may nagpapalayas ng demonyo, hindi kinikilala ni Kristo. Di ba? Kaya hindi mo question yun.
Sinabi na ho sa Biblia yun eh. At ang totoo, sabi sa Biblia, magpapakita sila ng mga tanda at kababalaghan para iligaw pati mga hirang kung maaari. Kaya ho yung mga tanda, kababalaghan, pagpapalahit ng demonyo, ginagamit yan na taktika mismo ng demonyo para iligaw ang tao sa tunay na katotohanan. Excuse me lang po. Yun po ang opinion niyo po rin po. Pero meron din po akong opinion na talaga pong nakita. Hindi po ako nag-o-opinion. Biblia po yun. Hindi ko po opinion ng Biblia. Ngayon, kayo pwede kayong mag-opinion. Payag ako. And you are entitled to your opinion. Pero sa akin po, yung sinabi ko, hindi opinion. Binasa ko sa Biblia yun. Biblical po yun. Yun nga ho, kasi ang sa akin po, talaga pong tinayuan naman po talaga na ang Diyos ang kasama niya po sa kanyang pagpipray. Nagpipray po siya. Then sa kanyang pagpipray, yung tao pong ito ay na-delivered po. At mismo pong yung mga taong itong nagsasabi na nakita nila sa taong itong kalwalhatian ng Diyos. Dahil sa kanyang mata, doon lang sa mata, nagniningning. Ang sabi po ng mga taong ito na-delivered, ang sabi po nila ay nakita nila ang Diyos, kaningningan ng Diyos. Dahil nanlilisik po ang mga mata ng taong ito. Nanlilisik po. Nanlilisik po ang mata ng mga taong ito. At ang dila po ay lawit po. At humahalakhak po. Pero nakita ko po sa taong ito na talagang yung mga taong iyon na naposes ay sila mismo po ang nagsabi na nakita ko ang kaningningan ng Diyos sa iyong mga mata. Nagniningning na hindi ako makatitig sa Kanya. So naniniwala po ako doon. Kung ikaw ay tinawag para mag-preach, then preach the gospel. Kung ikaw ay tinawag na mayroong kang gift of healing, then i-share mo. Dahil ang sabi nga ng Lord, ay yun ba tao na yun, nangangaral siya? Nagsishare din po, inihahayag po ang kabutihan ng Diyos. Ilan na po ang kasama niya? Saan? Ano rin po, mga kapitbahay, mga kaopisina, lahat po ng within His dominion, nasisharean po niya at naidadala po niya sa Panginoon. Ano po ang pangalan ng samahan nila? Ano po, born again Christian po. Dito po sa Four Square Gospel po, Jesus the Mighty Warrior Christian Fellowship po. Dito po sa loob po ng at may tanong niyo rin po sa mga taong iyon na inaano ko po, sinasabi ko po. Pwede pong i-ano niyo po, mag-ano po kayo kung itong sinasabi ko po ay hindi totoo. Dahil sila po mismo yung mga taong iyon ang nagpapatotoo na talagang God is a God of miracle. Alam niyo po ganito, hindi naman ako tumututol sa inyo, karapatan yung maniwala ko. Pero wag ho kayong maniniwala sa patutuo ng tao. Kasi ang patutuo ng tao oftentimes nagliligaw. Biro mo, nabangga raw siya ng truck. 120 raw ang takbo. Siya raw nakaladkad ng 100 metro. Ba, yun daw truck na yung nawasak yung unahan. Pero siya raw, nung bumangon, wala raw siyang gasgas. Mas incredible yun. Biro mo, hindi nagagasgasan. Yung truck nawasak, siyang binangga, hindi nagasgas. Kung ang patutuo ng tao pagbabatayan natin, pupunta na ako doon, hindi tinatablan ng bala. Kaya, mahirap mo maniwala. Sabi sa Biblia kasi ganito, sa unang Juan 5:9. Kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, ay lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Alin ho pipiliin nyo? Yung patutuo ng tao, yung patutuo ng Diyos. Ang sabi ng patutuo ng Diyos, maraming lilitaw na bula ang propeta. Magpapakita ng mga tanda at kababalaghan, magpapalayas ng mga demonyo, pero manggagawa sila ng katampalasanan. Mas naniniwala ho ako ron kaysa patutuo ng tao. Magandang gabi po. Yung po bang tinutukoy doon sa unang Korinto 15:52 na huling pakakak, na huling trompeta, yun din po ba yung tinutukoy na ikapitong trompeta sa Apokalipsis? Dito, ang nilalaman ng pagkaihip ng ikapitong anghel, na umihip, yun. Dumating ang paghahari ng Kristo, pagkatapos, dumating ang panahon ng paghatol mo sa mga patay, at ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga lingkod ng mga propeta, at upang ipahamak mo ang nagpapahamak sa lupa.
Yun ang nilalaman ng ikapitong pagtunog ng pag-ihip. Yung sinasabi naman ni San Pablo sa 15:50, pakibasa mo, doon mabubuhay yung mga patay. Pakinggan mo. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Ayun, doon na yung pagbibigay ng gantimpala doon sa kanya mga lingkod. Kaya, incidentally, sa ulat ni San Pablo at sa ulat ni San Juan, merong similarities yung pangyayaring tinutukoy nila. Ibig nyo sabihin, iisa lang ho yung trompeta na yun. Hindi ko sinasabing ganon. Kundi, merong similarities na magaganap doon sa nalolooban ng pangyayari doon. Kasi, kaya hindi ko sinasabing ganon, ika ko sa'yo. Kasi merong detalyeng sinasabi si Juan at yung 24 na matatandang nakapaligid sa trono ng Diyos na hindi naman sinabi ni Pablo. There might be a lapse of time. Pero it is within that period. Mahirap kasi yung hindi sinasabi ng Biblia, sabihin natin eh. Hindi kasi pasensya na kayo kung pakahulugan ko lang. Sige. Kasi mayroon mo kasing 7 trompeta eh. Logically po, yung ikapito, yun yung huli. Kaya naisip ko, baka yun yung that is very logical. Logical yun. Pero hindi wala ho sa Biblia yun. Akin lang ho yun. Hindi, nasa Biblia yun. Hindi, ibig kong sabihin yung pakahulugan ko. Hindi pakahulugan mo yun. Kasi kung meron 7 araw sa isang linggo, yung ikapitong araw, yun ang huling araw. Kaya nga ang susunod na araw, unang araw ng isang linggo, di ba? Kaya nga ang unang araw sa linggo, linggo eh. Dahil ang ikapitong araw, pumapatak sa ating panahon na Sabado. Tama yun. Kaya biblically sanctioned yung interpretation na yun. Kaya kung naitanong kasi, gusto kong malaman sana kung yung unang 6 na, yung 7 trompeta na yun ay nagaganap na sa panahon natin. Kasi yung iba naganap na eh. Yung iba naganap na. Yung iba naman kasalukuyang pang nagaganap. Ganun po ba? Akala ko kasi yung huling, yung mga 7 yun ay sa hinaharap pa. Hindi Brad. Meron na kasalukuyan nagaganap doon. Meron na naganap doon actually. Meron na. Magandang gabi po, kapatid ng Soriano. Magandang gabi po. Tatanong ko po, sa inyong pananaw at paniniwala, sino ba talaga ang tagapagligtas sa atin? Tagapagligtas. Yun ba tayo ay isa lang na muli? O sa isang religion tayo ay sumapi? O ang pangalan ng isang nagngangalang Emmanuel na dilit iba si Yeso Cristo, o ang Diyos na buhay na tagapagligtas ng lahat ng tao? Sino ba talaga tagapagligtas? Kung ang pag-uusapan natin yung ugat ng pagliligtas, yung talagang tagapagligtas, yung Ama. Dahil ang karapatan ni Kristong pagliligtas galing din sa Ama yun eh. Ang totoo, pati si Kristo iniligtas ng Ama eh. Niwala ho kayo, pati si Kristo iniligtas ng Ama. Babasahin ko. Gusto nyo? Pakinggan nyo. Sa 5 ng Hebreo, na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. At siya, kahit bagaman si anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Pati si Kristo lumuluha ka doon sa makapangyarihang makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Kaya pati si Kristo nasa ilalim ng kapangyarihan ng Ama. Kaya kung ang pag-uusap po yung talagang tagapagligtas in the right sense of the word, wala hong talagang pangunahing tagapagligtas, kundi yung sinasabi ni Pablo sa unang Timoteo 4:10. Ito po ang sabi nun. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay,
na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisampalataya. Ang Diyos na buhay ang tagapagligtas sa lahat ng mga tao. Ang Diyos na buhay po, yun ang Ama. Si Kristo, anak ng Diyos na buhay. Yun ang nakasulat sa Biblia. Itatanong ko lang po yung tungkol sa katawan, kaluluwa at espiritu. Kasi ang katawan napupunta yata sa lupa pag namatay at ang espiritu ay sa Diyos. Ngayon dun sa talata ni Samuel yata yun, sumangguni sa espiritista si Saul at kinausap yung kaluluwa ni Samuel. Ay tumugo naman yung kaluluwa. Yun kaya talaga si Samuel? Hindi mo si Samuel yan. Ay nakalagay sa Bible ay yung si Samuel Hindi ho. Sino ang sumangguni sa espiritista? Si Saul yata. Saul. Oo. Tapos, ang sumagot ay yung kaluluwa ni Samuel. Hindi ho ganon. Pakinggan yun. Nang magkagayoy, sinabi ng babae, sinong iaahon ko sa iyo? At kanyang sinabi, iahon mo si Samuel sa akin. At nang makita ng babae si Samuel, ay sumigaw ng malakas na tinig, at nagsalita ang babae kay Saul na sinasabi, bakit mo ako dinaya? Sapagkat ikaw ay si Saul. At sinabi ng hari sa kanya, huwag kang matakot, sapagkat anong iyong nakikita? At sinabi ng babae kay Saul, aking nakikita'y isang Diyos na lumilitaw sa lupa. At kanyang sinabi sa kanya, ano ang kanyang anyo? At sinabi niya, isang matandang lalaki ay lumilitaw, at siya'y nabibilot ng isang balabal, at nakilala ni Saul na si Samuel, at siya'y yumukod sa lupa at nagbigay galang. O tayo, hindi si Samuel. Sa lupa lang galing Hindi mo ba sa lupa umano sa lupa, galing sa dagbang mula sa lupa. Lumitaw sa lupa, nakalagay. Hindi si Samuel yun. Kasi ang taong matuwid pag namatay, yung espiritu niya bumabalik sa Diyos. Pupunta sa Diyos, nasa langit, wala sa lupa yung espiritu. Kaya yung nakita ng babae, alam nyo kasi ganito yung masamang espiritu. Kung Biblia pag-aaralan natin, yung masamang espiritu, yan ay nakakapag-anyo ng isang tao. Pwede niyang kopyahin yung anyo ng isang tao. Dito sa lupa, maraming masamang espiritu nito. Kaya, dapat maintindihan natin, pag ang isang tao, kinuha na ng Panginoon Diyos, Ang sabi sa Biblia, 9 gis ng Ecclesiastes. Pakinggan niyo. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong pinaparunan. Wala nang gawa, wala nang katha, wala nang... Pag nasa libingan na isang tao, wala nang gawa, wala nang katha, wala nang kaalaman. Paano makakasagot si Samuel kung si Samuel nga yun? Yung ba yan, yung anong tawag yung kaluluwa ng kadiliman, yung gano'n? Eto ho yun, Deuteronomy. Huwag makakasupong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsangunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Yung sumasangguni sa patay, karumal-dumal sa Diyos. Yung sumasangguni sa masamang espiritu. Kaya nga, pag sinangguni mo yung patay, ang sasagot sa iyo yung masamang espiritu. Hindi mismo yung patay. Kasi pinagpahinga na ho ng Diyos yung patay. Paano naman sasagot pa yun? Kaya pag may sumagot at may nagpakita, yun yung masamang espiritu na nandadaya sa tao. Salamat po. Isa na lang ho. Magandang gabi, Homeschool Soriano.
Pwede nung itanong yung tungkol doon sa Mount Banahaw. Dapat po ba talagang sambahin yung mga yung mga bakas ni Kristo? Sabi ho nila. Paano naman magkakabakas ni Kristo ron? Hindi naman nagpunta si Kristo rito sa Pilipinas. Diba? Tinatanong ko lang. Kaya nga Kasi ang dapat na unang sagot doon, kaya niyo bang patunayan pumunta si Kristo sa Pilipinas? Hindi naman Ang katunayan, may sinabi si Kristo sa Biblia, kung nakita mo ako, sumampalataya ka, sabi ni Jesus, mapapalad yung hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Therefore, merong sasampalataya sa kanya na hindi man lang siya nakita. Tayo yun. Hindi natin siya nakita. Kasi, hindi naman siya nakarating dito sa Pilipinas Paano magkakabakas dito si Kristo? Hindi naman siya nagpunta sa Pilipinas. Baka bakas ng elepante yung nandun sa... Hindi totoo bakas ni Jesus yun. At saka, kung meron man bakas, palagay na natin na meron ng bakas si Jesus. Yun ba ang sasambahin natin? Yung bakas niya? Pakinggan mo kung alin ang sasambahin natin. Sa Mateo 6:9, hindi naman bakas ang pinapasamba Ito. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Kung sinabi ron sambahin ang bakas mo, sasamba ka ron. Pero ang sabi ron, sambahin ang larawan mo, hindi rin Wala namang nakakakita sa larawan ng Diyos Kaya hindi sinabi sambahin ang larawan mo Ang sabi, sambahin ang pangalan mo. Hallowed be thy name. Sabi, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Diba? Ang pinasasamba pangalan, hindi baka. Hindi rin krus. Yung mga taga-Bukawi, sinasamba yung krus sa wawa Ang pinapasamba pangalan. Di sa makatuwid mali yung ginagawa. Ay, talagang mali. Kung Biblia pag-uusapan ka, mali-malian yun. Pastor kayo, kaya nga ako nagtatanong, ano ba ang tamang pagsamba sa Diyos na yung isa nga po para mapalapit ka sa Diyos? Si uno po ng Roma, pakinggan niyo. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang karampatang pagsamba yung pag-aalay ng ating sarili, ang ating katawan na isang haing buhay, banal at acceptable o kalugod-lugod sa Diyos. Kahit wala nang relihiyon. Hindi ko po pwedeng magawa yung kung wala relihiyon. Ang magpapabanal sa iyo ang relihiyon. Hindi ko pwedeng magawa ang pagpapabanal sa hindi relihiyon. Hindi ba? Halimbawa po lamang, sasabihin ko lang ganito. Sige Yung mga kautusang dapat na sundin ay isang mabuting kinapal. Sinusunod yung lahat. Sinusunod ko lahat. Hindi sinunod yung isa. Wala lang akong isa ho sa mga utos pumasok ka sa relihiyon ng Diyos Isa ho sa utos yun. Sa makatid. Pag hindi nyo sinunod yun, hindi kayo sumusunod sa Diyos. Sa makatid, lahat ng kabutihan ginagawa ko, kung wala akong inaanibang relihiyon, wala rin sa useless din. Hindi nyo masasabing lahat ng kabutihan ginagawa nyo dahil isa sa kabutihang ipinagagawa ng Diyos yung magkarelihiyon ka. Yung relihiyon totoo sa Biblia. Isa ho yun sa pangunahing kabutihan. At wala hong kabutihan na hindi nasasakop ang relihiyon ng Diyos. Pakinggan niyo sa 2 Timoteo 3, versikulo 16 hanggang 17. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang taong ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang tao ng Diyos para maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Saan ho ba itinuturo ang lahat ng gawang mabuti? Saan itinuturo yon?
nasa relihiyon ho yun. Pakinggan nyo sa 2:7 ng unang Timoteo. Na dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling, guro sa mga hentil, sa pananampalataya at katotohanan. Sabi ni San Pablo, dito, itinalaga akong tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Saan ho nagtuturo ang mga apostol? Sabi ni Pablo, dito. Kaya meron lugar, may relihiyon kung saan itinuturo lahat ng kabutihan at ng katotohanan. Ayon kay Pablo, saan ba yun dito? Na doon siya nagtuturo. Pakinggan nyo sa unang Korinto 1:1 hanggang 2. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa iglesia ng Diyos. Doon siya nagtuturo sa iglesia. Kaya ang matututunan mo, ng kabutihan, nasa iglesia. Doon sa iglesyang nasa Biblia, hindi yung tayo ng tao. Yung iglesyang tinuturo ng Biblia, yun ho ang balangkas ng tunay na relihiyong sinasabi sa Biblia. Nandun ang lahat ng turong ikatutuwid ng tao. Pagka ayaw mo ron, lalabas hindi ka kumikilala sa Diyos. Sabi ni Kristo, tatayo ko aking iglesia. Tapos ayaw mo na iglesia. Ay Diyos, gusto ko ako mag-isa lang. Hindi pwede yun. Kalaban ka ng Diyos nun. Kaya nga nagtayo na iglesia para tayo sama-sama dun Tapos ayaw mo. Lalabas ho, hindi kayo natatakot sa Diyos. Gaya ng sinabi nyo kanina. Para patunayan yung natatakot kayo sa Diyos, nagtayo ng iglesia ang Diyos, sumama ka dun sa iglesia ang itinayo ng Diyos. Magandang gabi po, Brad Eli, at saka sa lahat ng mga nasa loob ng studio, at saka sa lahat ng mga nanonood sa TV, sa kanilang bahay. Ngayon, Brad Eli, gusto ko lang pong maliwanagan o maunawaan yung nakasulat, itong Gospel of Matthew and Gospel of Saint Mark. Kasi doon sa dalawang Gospel na yon, under the heading request of James and John, mayroon hong pagkakaiba sa dalawang gospel na nakasulat sa yon. Kay Matthew at saka kay Mark po. Kay Mark. Attorney. Alin pong particular doon sa request ni John at saka ni James, na doon sa request na yon, under St. Matthew, ang nagre-request doon yung mother. Samantala doon sa Gospel ni St. Mark, ang nag-request yung dalawang brother na sila ay maupo sa right hand at saka sa left hand ni Jesus Christ sa langit. Ngayon, ang ibig ko sabihin, ang sagot ni Jesus Christ parehas sa dalawang sa dalawang gospel. Ang pagkakaiba lang po, yung nag-request sa Matthew, yung mother, at saka ito naman dito sa yung dito naman sa St. Mark, yung dalawang anak. Ano po ba ito? May conflict kaya ito? O paano po ba natin i-reconcile po ito, Brad Eli? Ganito po yun. Basahin po natin yung nasa Matthew, tapos basahin natin yung nasa Mark. Pakibasa, kapatid na Willie. Nang magkagayoy lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, nakasama ang kaniyang mga anak na lalaki na siya'y sinamba, at may hinihinging isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na itong aking dalawang anak ay magsiupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa sa iyong kaharian. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangyayari bagang inuman ninyo ang sarong malapit ng aking inuman? Sa kanya'y sinabi nila, mangyayari.
Sinabi niya sa kanila, katotohanan ng iinuman ninyo ang aking saro. Datapwat ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang pagbibigay. Datapwat yaon ay para sa kanila na mga pinaghandaan ng aking Ama. Doon sa Mark, ano nakasulat? At nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, na sa kanya'y nagsisipagsabi, Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, ano ang ibig ninyong sa inyo'y aking gawin? At sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin na makaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa sa iyong kalwalhatian. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Baka iinom baga kayo sa sarong aking iinuman o mababautismuhan sa bautismo na ibinautismo sa akin. It seems na parang at first glance, there is a contradiction between the two verses. Doon sa isa, humihingi yung nanay, doon sa kabila naman humihingi dalawang anak, hindi kasama yung nanay. Pero let us read the answer of Jesus Christ, and they are both true and authentic. Pakibasa uli ang Matthew 20:22, kapatid, na kung hindi lang si Atty. Balangkita nagtatanong nito, hindi ko sasagutin to on the air, ano? Pero talagang gano'n, ano? Sa 20:20, no? Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, doon sa ina, ha? Ano sabi sa ina? Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi sa ina, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Implying na silang tatlong humihingi. Ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. At nyo? Ibig sabihin nun, yung kasama yung ang leader na humihingi yung ina, pero yung anak may kahilingan din nun. At yun, specifically ipinakita ni Mark sa kanyang gospel na hindi lang yung ina humihingi, pati dalawang anak. Parehong kung tama yun. Wala akong contradiction doon. Ang binabasa ko kasi po, yung version is King St. James, English version. Opo. Alam niyo po kasi ganito, attorney, dagdagan ko po. Kasi, lumalabas, nung lumapit yung ina, kasama yung anak niya, if you're going to read it in the upper verses, ano? Kasama yan, no? Kaya magkakaalam sila nung lapit nila na yun, eh. And an evidence must conform with the ordinary promptings of man. Ang ordinary promptings of man, what the mother wish sometimes is also the wish of the son. And the wish of the son is also the wish of the mother. Kaya, nung lumapit sila, barkada na sila tatlo, eh. Diba? Kaya, nagkakaintindihan sila. O, pareho yun. Tama po, Brad Eli. Pero doon sa St. Mark, wala naman nabanggit doon, walang na-mention na kasama yung ina. Hindi, kasama po. Pakinggan nyo. Sa St. Mark? Opo. Sa King James kaya? Pakibasa mo. Yung English version. Pakibasa mo sa English. Mark 10:35. English version. Wala akong nabasa kasi. 10:35. And James and John, the sons of Zebedee, come unto him, saying, Master, we would that thou shouldest do for us whatsoever we shall desire. And he said unto them, What would ye that I should do for you? They said unto him, Grant unto us that we may sit, one on thy right hand. Ang punto ni attorney rito, nakuha ko, dito ini-specify ni Marcos na ang lumapit sa kanya, nagsilapit sa kanya Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Lumalabas dito, wala yung ina dahil dalawang anak lang ang lumapit. Ngayon, sinasabi sa atin, sinusupply sa atin ni Matthew yung information sa kanyang book na kasama yung ina. Meaning, ang isang sulat sa Biblia, for a truth to be a complete truth, kailangan lahat ng surrounding circumstances makuha mo. Dito,
ang sinabi ni Marcos na ang lumapit ay yung magkapatid. Ang sinabi naman kay Matthew, pakibasa naman yung kay Matthew. Nang magkagayoy lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, nakasama ang kanyang mga anak na lalaki. Sa kapatid, yung pagkukulang na hindi ipinortray ni Marcos, in-specify naman ni Matthew. At alam nyo, bakit ganun si Matthew? Si Matthew kasi, maniningil ng buwis. Maano siya sa numero. Ang katunayan, kung mapapansin mo ang kanyang ebanghelyo, binilang niya pati yung mga salit-saling lahi ng mula kay Kristo hanggang sa pagkabiyag sa Babylonia, etc. Lumabas, mula ikasa kay 14 na salit-saling lahi, mula sa gano'n, 14 na salit-saling lahi, mula sa 14 na salit-saling lahi, which was not emphasized by Luke, by John, and the other apostles, and the other evangelists. Pero meron siyang specification doon, Meaning, nagpapakita siya, very curious siya sa numbers, Si Matthew. Kaya dito, in-specify niya, lumapit yung dalawa kasama ang kanilang ina. Ngayon, doon naman kay Marcos, lumapit yung dalawang magkapatid. Yung main character na gusto umupo sa kanan sa kaliwa, yun lang ang sinabi niya. Hindi nakasama yung hindi nakasama yung padrino. Ayun. Pero, sinusupply po ni Matthew yung kulang dun sa sinasalaysay ni. Kaya nga, we must take the Bible as a rule, attorney. We must take the Bible as a whole. Doon po nangangailangan. Ako, Brother, sa paliwanag mo. Tama po yun. Ngayon pa lang medyo lumiwanag ang aking pag-unawa dyan sa parte na. Salamat po. Salamat po. Pangalawa ko pong tanong, Brother Lee. Ito maaring naitanong na ito na ilang beses, kasi naguguluhan lang ako dito sa mga kaibigan ko na mga Jehovah's Witness, na ang sabi nila, si Brad Eli daw ay hindi alam kung ano ang pangalan ng Diyos. Yun na lang po ang tanong ko. Hindi nila lang alam Hindi rin lang nila alam. Tingnan niyo manluloko kasi yung mga tao na yan. Pakinggan niyo, babasahin ko. Eto. Sa kanilang aklat, nangangatwiran mula sa kasulatan, page 191, and I read, dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehova, na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man, sapagkat ang tunay na bigkas ng pangalan na masusumpungan sa tekstong Ebreo ay nawala na palibhasa'y kay tagal nang di ginagamit. According to them, yung salitang Jehovah raw, binuo ng mga makabago, ng mga modern translators. Ito hindi na kilala ng mga Hudyo o ng mga Kristiyano man. Di aminado sila na hindi ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Ngayon, dito sa kanilang New World Translation of the Greek Scriptures, sa foreword which is in page 23, I read, while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Tinan niyo, kaya ako sinabing manluloko. Kaya liwanag. While inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, which they believe is the more correct form. Yahweh or Jehovah? Yahweh. They believe, and they are inclined to believe, that Yahweh is the more correct way. But they have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Lumitaw lang pala yung pangalang Jehovah, 14th century, inaamin nila. And because the people are familiar with it, yun na lang ang ginamit nila kahit alam nilang mali yun. Opo. Hindi ba panlulokong maliwanag yan? Sinasacrifice nila yung the truth. Yes. To popularity. Opo. Kasi kung kilala na yung salitang Jehovah, kahit na yun ay mali, of spurious origin, yun ang ginamit nila. Ang katotohanan, sila na nga mismo may sabi, yun daw pangalan ng Diyos, walang nakakaalam dahil nawala raw yun Yung bigkas nun Sino ngayon makakakilala kung yun ay Yahweh o Jehovah? Wala
Okay, para sabihin nila, lagi nila ipipilit sa mga tao, kahit saan, Jehovah, pangalan Diyos Jehovah, malaking panluloko yan, mga Jehovah's Witnesses. Mahiya naman kayo, lalo na yung mga pulo nyo sa Amerika. Demanda nyo ako, sige, andito naman si Atty. Balangkis eh. Siya ang gagawin ko saksi. Alam nyo kung bakit? Biro mo naman kalokohan niyang, you are inclined to view the pronunciation Yahweh, the form Yahweh as the more correct way? Ha? More correct. When you say more correct, mas tama, it's better. You must promote the more correct way. Pero, kailanman ba meron kayo sinabi that you are Yahweh's witnesses? Is there an instance na inilagay nyo sa kapilya nyo na Kingdom Hall of Yahweh? Meron ba? Wala. Not even an instance, not even in any place, anywhere in the world na ginamit nyo yung Yahweh. Thereby proving that you are prone to lies. You are always prone to lies. You are accustomed to lying. Bakit? Kasi, hindi naman pala Jehovah ang pangalang alam ng mga Hudyo, ng mga Kristiyano. Ba't yung isinasaksak ngayon sa mga tao sa panahon natin, yung salitang Jehovah? Yun ay pandaraya. It is not telling the whole truth and nothing but the truth. Hindi ba ganon? Yun po, sagot natin dyan. Salamat po, brother. Maraming salamat din po. Okay. God bless you. Gusto ko lang pong ulitin kasi medyo nalalabuan lang po ako kung tungkol po yun sa impyerno. Kasi po sabi nyo noon dahil di ba sinasabi pinaano ko sa inyo na ang mga makasalanan ay masusunog sa impyerno. Pero sabi nyo po mayroon pong parang essence sa man na hindi yun ang parurusahan sa impyerno. Ano po ba yun? Meron parurusahan sa essence sa man? Yun po ba yung spirit of man? Hindi. Ang dadalhin sa impyerno, yung katawan at kaluluwa eh. Nasa 10:28 ng Mateo. Pakibasa, kapatid David. Huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Kundi bagkus, ang katakutan ninyo'y yung makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ayon. Ang sabi sa Biblia, ang katakutan ninyo yung makakapuksa ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Therefore, ang dadalhin sa impyerno yung katawan saka yung kaluluwa. Nakalagay po mapupuksa, di ibig pong sabihin sa English destroyed yung kaluluwa eh. Paano po parurusahan nyo kung mapupuksa po yun? Ganito yung kapatid, Yung sinasabi sa Biblia, terminolohiya ng Biblia, hindi natin dapat lagyan ng ating sariling pakahulugan yon. Sabi sa Biblia, pupuksain sa ang kaluluwa at katawan sa impyerno. Ngayon, kung paano siya pupuksain, kung paano siya paparusahan, hindi ko pinoproblema yun eh. Hindi ko pinoproblema yun. Problema na ng Diyos yun, Kasi, wag mo namang ipaproblema pa sa akin, yung problema na ng Diyos. Dahil ang Diyos ang gagawa nun na pupuksain niya, paparusahan niya yung kaluluwa sa impyerno, saka yung katawan. At ako, wala akong kahilig-hilig na yun alamin ko pa in detail dahil ayoko mang maguni-guni yun Biro mo, sa awa mo na lang sa pupunta sa impyerno at sa takot mo ring mapunta sa impyerno, ayoko nang guni-guni. Ang totoo, wala namang Kristiyanong nagtanong niya nung una Sinabi ni Kristo yan nung una, walang nagtanong lang ganyan na, Panginoon, paano mo ba paparusa at pupuksain sa impyerno? Ganon. Wala nagtanong noon. Kaya hindi ako masyadong interesado dun sa ganon topic na kung papaano. Because how God will do it, it is His problem. It is His prerogative. Hindi ko na kailangan pakialaman yun. Baka kasi ang gusto mong maisip dyan, alam ko yan Kasi bago mo inisip inisip ko na maliit pa ako. Paano kaya ang gagawin doon ng Diyos? May apoy doon. Ikaw may laman at saka, lulutong ito. Kasi pagka continuous yung apoy, lulutong ka. Di ba? Pagka malutong ka na, liliit ka kako. Ganon. Para kasi nakakita ko nung nasulog, lumiit na tostado, talagang namaluktot yung taong kay laki-laki, Na-imagine ko, tama yun. Pwedeng mangyari yun. Sa isip ko. Pero yung magagawa ng Diyos para wag siyang magkaganon, hindi ko naman alam yun. Yung magagawa ng Diyos. Hindi mo kayang isipin yun. Kaya, ang akin, para sa akin,
Basta't nakasulat, sinasampalatayanan ko. How will it be done? Hindi ko na pinakikialaman yun. Sumasampalataya. Hindi po ba't nakalagay din sa Bible na prove everything dati? Ano? Prove everything. Prove everything, every existing thing. That hell is not existing now. How can I prove it? And I will not dare prove what will happen in hell. I will not dare prove it. Not even in my wildest dreams. Hindi kasama kasi yung sinasabi na ipuprove mo yung hell dahil wala naman dito pa yung hell. Ang sinasabi, prove all things, things that exist, the things that do exist, even spiritually or physically. Pero sa ngayon, wala naman yung hell eh. Dadating pa lang yun eh, pagdating nung araw ng paghuhukom. Doon pa lang dadating yun. Kaya, hindi kasama yun sa ipinapaprove ng Diyos. Bali, pangalawa ko pong katanungan ay, kung ang iglesia, bakit po hindi pinangingilin ng iglesia ng Diyos yung mga kapistahan ng Panginoon? Kasi inalis na lahat ni Kristo yung mga kapistahan na yun eh. Pakinggan mo sa Colosas, kapatid. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. The reality is here. It is Christ. The reality of every feast in Israel, the Feast of the Tabernacle, yung piyesta ng tinapay na walang libadura, yung kordero ng Pasko, all are those ceremonies are all concerning Christ. And the reality is Christ. Ang katawan ay kay Kristo. Yun ay mga anino nung dadating na Kristo. Dumating na ngayon yung Kristo, anino pa yung anino. Opo. Meron ba naman yung anino nung minamahal mo yung nandun? Ito yung minamahal mo, yung anino yung andun, yung anino niyakap mo. Dapat yung mahal mo na, yung nangyakapin mo, wag yung anino, di ba? Yung mga Feast of Israel, yun mga anino ng bagay na dadating after their time. And that is Jesus Christ. The reality of those shadows is Christ. Kaya nakikristo na lahat yun. Yun ang ibig ko sabihin. Bakit po, pakibasa nga po yung, di po ba sa Zakaria 14:16-17 na pinag-uutos ng Panginoon na sumamba taon-taon sa Jerusalem? 14 verse 16-17. 16-17. Pakibasa. At mangyayari na bawat maiwan sa lahat na bansa na naparoon laban sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari, sa Panginoon ng mga hukbo, at upang ipangilin ang mga kapistahan ng mga balag. At mangyayari na ang sino man sa mga angkan sa lupa na hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa hari, sa Panginoon ng mga hukbo, sila ay mawawalan ng ulan. Ayon. Do you interpret that literally? Ang mga lahat ng mga bansa pupunta sa Jerusalem? Hindi po ba't sa millennium po yun? Sa millennium po. Prophecy po sa millennium. Hindi sa millennium yan. Hindi sa millennium yan. Ang lahat ng prophecy concerning in the Bible concerns this present world. Lahat ng prophecy concerns this present world. Yung lahat ng mga bansang hindi pupunta sa Jerusalem. Kung sasabihin mo sa millennium ito, asan pa ang Jerusalem? Sa millennium, wala namang Jerusalem sa millennium. Wala pa naman po ang hari sa Jerusalem sa ngayon. Alin? Wala po naman po yung hari sa Jerusalem sa ngayong panahon natin. Ba't mawawala? Meron na. Si Kristo nga yun eh. Hindi po ba't nasa langit ang ating kasi lang, ini-interpret mo lang ito, kapatid, lang literally. Which is impossible, Sinong mga bansa ang hindi makakapunta sa Jerusalem, hindi magkakaroon ng ulan? Ano ba yung ulan doon? Dapat alamin mo yung ulan yon. Kung ito'y sa millennium, anong ulan yon? Meron pa bang ulan sa millennium? Kailangan, anuhin mo ito, i-exacto mo. If you interpret this partly physical and partly spiritual, then you are misguided.
about the interpretation of the verses in the Bible. If you interpret this verse physically, then all must follow physically. Everything that is in this verse must follow physically. Pero if you interpret this spiritually, dapat spiritually rin. Ano yung ulan? Ano yung Jerusalem? Ano? Napupunta, na hindi ka pumunta, ba't hindi ka na magkakaulan? At bakit kailangan pa ang ulan if this is the millennium? Tandaan mo, ang millennium is 1,000 years of the reign of Christ at yung paghatol ng kanyang mga saints. Ba't kailangan ng ulan doon? Kung ulan na physical ang pinag-uusapan. At kung ulan naman na literal, ano naman yung Jerusalem? Physical namang Jerusalem. O sino naman ngayon ang ating uobligay pumunta sa Jerusalem? Ha? Yung walang pamasahe, makakapunta ba sa Jerusalem? Lalabas naman ang Diyos is injustice. Ito lang, di makakarating Jerusalem to Hindi nga makasama sa akin sa Bicol dahil wala raw pamasahe. O paano nga yung Jerusalem mapuntahan mo pa? Kaya, alam mo kapatid, itong mga verses na to, ang pagkakamali ng iglesyang kinaaniban mo, gaya nung sasabihin, kailangan daw ang international language, English. English daw, mga mali ang mga turo na yan. Ang katunayan nga, yung mag-ama niyang nagpundar niya, nag-away silang dalawa, tapos nagtayo ng magkaiba. Si Garner, Ted Armstrong, nagtayo ng iba sa tinayo ng tatay dahil nag-away sila sa... Ang pinagawa niya ate, ikapo Kaya mahirap maging totoo ang isang relihiyon na ang namumuno is incapable of managing his house. 3:5 ng unang Timoteo. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paanong makapamamahala sa iglesia ng Diyos? Kung yung sambahayan mo mismo, hindi mo alam pamahalaan, paano ka mamamahala sa iglesia ng Diyos? Si Armstrong, hindi niya napamahalaan yung anak niya. Anak niya, nilabanan siya. Kaya yung paniniwala mo na yan na may mga Feast of the Tabernacle, etc., turo lang ni Armstrong yan na hindi fit maging tagapamahala ng iglesia ayon sa Biblia. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.